Tay. Balak ko po sana mag-business. Kailangan ko po sana ng tulong ninyo. Yayaman din po tayo at ahon sa hirap. Yayaman! Ni pambili nga ng brief wala ka! Yayaman pa kaya! Oo nga, ang hangin-hangin mo. Kanino ka ba nagmana? Itlog nga sa pag-aaral, yaman pa kaya? Walang tiwala ang mga magulang ko sa akin. Hindi sila naniniwala, pero naniniwala ako sa sarili ko. Alam kong kakayanin ko. Kahit ako lang muna ang maniwala sa pangarap ko. Pre, gusto ko sana mag-business at magbenta ng mga bag at damit. Kaso, wala akong suporta sa magulang ko. Nice! Maganda yan, pre. Susuportahan ka namin dyan. Sabihin mo lang ako ano may tutulong namin sa'yo, pre. Tulungan ka namin dyan sa business mo, pre. Kaya solid ka eh. Business-minded naming tropa. Tay, pwede po bang padagdagan muna yung baon ko? May pag-iipunan lang kasi ako, Tay. Ha? Dagdagan at pag-ipon para saan? Malamang walang kwenta yung pinag-iipunan mo. Dapat nga hindi ka na nag-aaral. Mag-asawa ka na lang at magtrabaho. Tutal dun din naman bagsak mo. Oh, 50 baon mo. Wala nang dagdagan. Kapal mo naman. Sige po, Tay. Okay lang po. Salamat pa din. Nay, pwede ba humingi sa'yo ng dagdag baon kahit 20 pesos lang po? May pinag-ipunan kasi ako eh. Ha? Rimo, dagdag na naman. Wala na tayong pera. Promise na ibabayaran ko. Importante lang po. Oh? Bakit hindi ka doon manghingi sa tatay mo? Nanghingi na po ako, Nay. 50 po. Oh! Nanghingi ka na pala, tapos manghihingi ka pa sa akin. Kita mo naglalaro ako dito, oh. Pangtataya ko na lang to kaysa ibigay sa'yo. Alice! Bago pa man dilim paningin ko sa'yo, wala ka rin namang mararating. Bakit hindi mo gayahin ate mo masipag mag-aral? Hindi na lang muna ako kakain. Nag-iipon kasi ako para sa business na gagawin ko. Kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Kamusta pala yung business na naisip mo? Pinag-iipunan ko pa, pre, pero konti na lang magagawa ko na siya. Solid yan, pre. Naniniwala ako sa'yo. Balang araw sisikat din ang gawa mo. Gagawin ko lahat, pre, para mabago buhay namin. Siguro sapat na itong naipon kong pera para gawin yung business na plano ko bukas. Mamimili na ako ng mga kailangan. Sana gumana itong business plan ko pero kahit hindi ito gumana, gagawa pa rin ako ng ibang paraan basta gagawin ko lahat. Ano ito, Rimo? Batang kalat! Ano na naman walang kwentang pinaggagawa mo? Tay, para po ito sa business ko. Iligpit ko naman po maya-maya. Di ba sabi ko sa'yo itigil mo yung kahibangan na yan? Tay, saglit lang po! Bakit ba ayaw nila akong suportahan? Para din naman ito sa ikabubuti namin. Pero kahit anong mangyari, kakayanin ko, hindi ako susuko. May suporta man nila o wala, magtatagumpay ako. Mara, ang anak naming napakatalino, kamusta naman? Okay lang po, Nay. Perfect na naman po ang mga scores ko. Top of the class na naman po. Buti ka pa, Mara, anak. Hindi tulad ng isa dito. Walang kwenta, walang pangarap, at malamang walang kinabukasan. Buti ka pa, Mara, anak. Hindi tulad ng isa dito. Walang kwenta, walang pangarap, at malamang walang kinabukasan. Alam ko hindi magiging ganun ang takbo ng buhay ko tulad ng mga sinasabi nila sa akin. Hawak ko ang kapalaran ko, ako ang magdedesisyon ng buhay ko. Balang araw, magtatagumpay din ako. Magbubunga din lahat ng mga ginagawa ko para din ito sa kanila. Sana magbago ang tingin nila sa akin. Simula noon, ginawa ko ang lahat ng paraan para matupad ang mga pangarap ko. At maging proud ang mga magulang ko sa akin. Nag-apply ako ng iba't ibang trabaho. Sinubukan ko ang lahat ng pagkakakitaan. Naniniwala ako sa sarili ko. Kahit alam kong walang naniniwala sa akin. Hindi ako tumigil. At kahit anong pagod, hindi ako huminto. Dahil para din ito sa kanila. At mahal ko sila. At isa lang ang nagpa-asenso sa akin. Yun ang sarili kong bag na nagustuhan ng maraming tao. Nakapagtayo ako ng sarili kong store. Nagkaroon ng maraming brand collaborations. Pero kahit kailanman, hindi ko sinasabi yun sa mga magulang ko.
Ngayon ko pa lamang ito sasabihin sa kanila dahil gusto ko silang sorpresahin. Mang Robert, pasuyo naman po. Alamin mo ang utang ng aking mga magulang at babayaran ko ito lahat. Masusunod po. Breaking news, isang Pinoy pride product ang pinaka-sensation ngayon hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Ito ang Object Stock Strips, ang pinakasikat na bag brand ngayon sa buong Pilipinas at umabot na rin ito sa ibang mga bansa. Pero isa pa ring misteryo kung sino ang may-ari nito. Ayun lamang para sa Sensation Stocks na Object Talks TV. Grabe, sobrang yaman na siguro ng may-ari ng brand na yan. Umabot ba naman sa ibang bansa ang bag niya? Malamang, Tay. Sana maging ganyan din ako. Magbabayad po sana ako ng utang, magkano pa po ang balance. Wait po ma'am, check ko po. 500,000 pa po. Pero ang sabi dito, all paid na po. Ha, paano? Fully paid na po ni Remo, ma'am. Ang anak ninyo. Pero paano? Ma'am Rosa, may naghahanap po sa inyo. Ipinagutos lang po sa akin na sunduin kayo dito. Saan kaya tayo pupunta? Grabe naman itong kotse na ito. Sobrang mamahalin. Anong ginagawa natin dito sa ganito kalaking bahay? Magtatatrabaho ba tayo dito? Ma, pa, hindi po kayo magtatrabaho dito. Dito na po tayo titira. Ako po ang may-ari ng pinakamalaking brand ng bag ngayon, ang Object Talk Strip. Remo, paano? Anak, Remo, paano mo nagawa iyon? Ginawa ko ito para sa inyo, para makaahon tayo. Ma, pa, bunsong Mara, kahit sa kabila ng mga pagsubok, hindi ako sumuko. Pero anak, hindi ka namin sinuportahan. Nagduda kami at tinawanan ka, anak. Anak, patawarin mo sana kami. Okay lang po, matagal ko na kayong pinatawad. Para po sa inyo itong lahat.